Today, turn with me to Acts chapter 5, verse 39. Today, we are going to talk uh, something about we see in the scriptures more often. And yet, hindi natin akalain na magagawa din natin at sa maraming pagkakataon. The title of our message today is Opposing God. And it seems to be illogical to oppose God. Mananalo ba tayo sa Diyos? Mas malakas ba tayo kaysa sa Kanya? It is a no-brainer. Pagka sinabing no-brainer, hindi na kailangan isipin. At minsan ay nakakatuwa na sabihin na kaya nating labanan ang Diyos, na kaya nating sumalungat sa Kanya. Ngunit, nais kong alam din natin lahat na napakarami sa atin at walang accepted yata sa bawat isa na tayo ay sumasalungat sa Diyos sa maraming pagkakataon. Naniniwala ba kayo doon? Yes. And so, today, the title of this message seems to be something that we already understand, and yet we are somehow powerless to stop it. But today, we're going to talk about this, because there are many examples in the Bible, and I chose at least 4 examples of men that oppose God. And they didn't even know they are opposing God. Mga tao sa Bible na sumasalungat sa Diyos, at ang kamangha-mangha roon ay hindi nila alam na sila ay sumasalungat sa Diyos. And so, makikita natin ang consequence noon, at makikita natin ang katapatan at ang kabutihan ng Diyos kahit na ikaw at ako ay sumasalungat sa Kanya. Amen? So, sabi po ng Acts 5:39, sabi po diyan, ang nagsasalita po rito ay si Gamaliel. At ipinagtatanggol niya ang mga apostles sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay Supreme Court ng Israel. At inaakusahan ang mga apostoles sa panggugulo ng buong Jerusalem sa pamamagitan ng kanilang ebanghelyo. Okay? And so they were instructed not to speak in the name of Jesus. And yet they said it is better to obey God rather than men. And here is Gamaliel, naputol ng kanyang sinabi ay ganito, but if it is from God, kung ang ginagawa ng mga taong ito ay galing sa Diyos, you will not be able to stop them. These men, you will only find yourself fighting against God. Na kung ang ginagawa ng mga taong ito ay galing sa Diyos, sabi niya, hindi niyo sila mapipigilan. Matatagpuan niyo lamang ang inyong mga sarili na lumalaban o sumasalungat laban sa Diyos. Now, sinabi ko na kanina, it is illogical. Hindi tamang hindi siya logical to think that we can fight God and win. Napaka-hirap isipin at salungat maging sa ating pag-iisip na isipin ng bawat isa na tayo ay makikipaglaban sa Diyos at tayo ay mananalo. And yet, sabi ko na nga kanina, in many occasions in life, we struggle with God, and katulad ni Jacob, we wrestle with Him. Amen? Nakikipagpuno tayo sa Kanya. Lalo na pagka pinag-uusapan ay God's will. Amen? Kalooban ng Diyos. Kasi madalas, ang kalooban ng Diyos ay hindi kalooban ng tao. Amen? And madalas, yung mga gusto mo, ayaw ng Diyos. Hindi naman siya killjoy. Kanya lang,
mayroon siyang higit na mainam at maayos na plano para sa iyo. Dalangin ko, ang goal ko ngayong umaga nito ay lalabas ka sa puluwagan ito na mayroon kang panibagong pananaw or mayroon kang panibagong damdamin na hindi pala maganda at hindi magiging mabuti ang bunga nito kung ikaw ay sumasalungat sa Diyos. Amen? Praise God. Now, there are 4 ways, may 4 na paraan na tayo ay sumasalungat sa Diyos. Unang-una sa lahat ay yung tinatawag na unguarded recklessness. Pag sinabing unguarded, hindi mo ina-anticipate. Okay? Or hindi mo pinag-iisipan. Yung recklessness naman, ang ibig sabihin ay ginagawa mo isang bagay na hindi mo ka iniisip beforehand. Madalos-dalos. Okay? Now, ang example dito ay si Moses. At malapit na sila, nasa bungad na sila ng promised land. And siguro ang palaging nasa panaginip ni Moses ay hindi na magtatagal at yayapakan ko na ang lupang pangako. Hindi na magtatagal at makakamit ko na ang aking mga pangarap. Amen? Hindi na magtatagal at long at last, for the last 40 years na naglalakbay kami, nasa kabisera na kami ng lupaing ipinangako sa amin ng Diyos. Have you ever been in that situation na alam mo na nasa bingit ka na ng fulfillment and then suddenly hindi natuloy? Last 2 weeks ago, nandun ako. And in fact, meron na kaming visa, meron na kaming ticket. Pupunta na kami sa matagal na namin pinapangarap na lugar sa Europe. And then suddenly, eto na, hindi kami natuloy. Amen? Now, si Moses ay nasa bingit na nga sila at pagkakataon na ang Israel, ang mareklamong Israel, simula ng paglabas nila sa Egypt hanggang sa nasa bungad na sila, nagre-reklamo pa rin sila. At humihiling sila nagdidemand sila kay Moses na papatayin mo ba kami, nasa bungad na tayo ng lumang pangako, walang tubig, uhaw na kami. Okay? You see, the pressure of leadership is on Moses. Sa bagay pa, si Moses is known to be as the meekest person on earth. Alam niyo ba yung meek? Maamong. Okay? Pinakamaamong leader sa balat ng lupa. Hindi siya marunong magalit. Amen? Parang ako. Hindi siya marunong magalit. Amen? Na meron siyang patience. Mapagtimpi siya, but not on this moment. Meron yung magkakataon na nasa sakdulang ka na. At pag nararamdaman mo na nasa sakdulang ka na, ingat ka kapatid, there will be unguarded recklessness. Amen? Hello? Maraming pagkakataon na nagtsatsaga ka, sige lang. Okay? Kaya lang, pagka napuno ka na, sasabog ka na, ba? Kaya pinakamaganda nun, kinakailangan nagre-release ka every now and then. Okay? Pagka nagkaroon tayo ng malaking lugar, magpapagawa ko ng isang kwarto na soundproof para lang papasok kita doon, sumigaw ka. Para ma-release lahat ang sama ng loob na naiipon sa iyong damdamin. Si Moses was the meekest man on earth. He has been talking to God face to face. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At prior to this experience, pangatlong beses na ito na humihiling ng tubig ang Israel. Pangatlong beses na ito na humiling ng tubig ang Israel. And in the first two,
laging sa bato nanggagaling yung tulong na yun. Right? And sinabi ng Panginoon kay Moses na unang 2 beses, hampasin mo yung bato. Ayaw ko kung bakit nagbago yung style yung pangatlo. Sabi ni Lord, sa pangatlong pagkakataon na humingi ng tubig ng Israel, kausapin mo ang batong niyo. Bumulong ka sa kanya. Kanya lang, dumating na yung sukdulan ng naipong emotion ni Moses. At ito ang kanyang sinabi nung hinarap niya ang Israel. Listen, you rebels. Nakala niyo pagka nagbabasa ka ng Bible at ganito ang pangungusap, lalagyan mo ng kaunting laman. Amen? Kasi pagka pinasa mo yan sa mga, listen, you rebels. Parang hindi siya totoo, di ba? So pagka binasa mo yan, sabihin mo, listen, you rebels! Must we bring you water out of this rock? Yan ang damdamin ng mga katagang di ba? Hello? Yes. Naniniwala ba kayo na gano'n na pagkakasabi ni Moses? Yes. Palagay ko nga, sumisigaw siya dahil galit siya. Okay? And so, beware of reckless anger. Amen? And so sabi niya, listen, you rebels, must we bring you water out of this rock? Then Moses raised his arm and struck the rock, not once, but twice. Makikita mo yung kanyang panggigigil. Hello? Yes. Amen? Water gushed out and the community and their livestock drank. But the Lord said to Moses, si Lord mahinahon, dahil hindi ka nagtiwala sa akin ng mabuti, para ako ay itaas mo na banal sa paningin ng lahat ng Israelita, hindi mo dadalhin ang kawang ito sa lupain na aking ipinagkaloob sa kanila. Wow! Just one mistake. Amen? Now, Moses here doesn't seem to understand. In fact, sa Deuteronomy, if you're going to go to Deuteronomy, sa kanyang huling talumpati, ay sinisisi niya ang Israel. Sabi niya, nang dahil sa inyo, di ako makakasama pasok sa lumang pangako. And yet, makikita mo dito na it seems so harsh. Sabi nga ng isang mananilan, understanding Yahweh, why Moses and Aaron were banned from the promised land? Moses strikes a rock. Suddenly, Yahweh gets mad and declares that Moses and Aaron will never enter the promised land. It sounds kind of harsh, but is it? Ano ang ibig sabihin ng Panginoon na sa kanyang sinabi na you did not trust me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites? Because God is holy. Ang Diyos ay banal. Now, when you take upon yourself, yung tinatawag nating righteous indignation is not very righteous a lot of times. Amen? And this is especially true with leaders. If you are a cell group leader and then you will show your emotion of anger just because hindi nangyari ang gusto mong mangyari, then katulad ka niyan. Amen? And isang bagay lang, Moses, hindi siguro niya, that is his moment of weakness, ngunit hindi siya pinalampas ng Panginoon. Bakit? Nang dahil sa kanyang attitude, you see, si Moses ang replika ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nakikita. Ngunit ang mga tao, nakikita nila ang attitude ng leader. At nang dahil sa attitude na yon, it is either they are going to be more trusting of God or not. You understand? Ikaw ang refleksyon ng iyong sinusunod. Ikaw ang refleksyon ng Diyos. And so, sabi ng Panginoon, kung sa ating pananalita pa, ako ay ipinahiya mo sa harap ng Israel. Amen? Ibinaba mo ang aking kalugatian sa harap ng Israel.
Amen? You did not trust me na hindi ka nagtiwala sa akin. Sana ay ipinahisang tabi mo ang iyong damdamin sapagkat vengeance is mine, says the Lord. Amen? Now, of all persons, si Moses dapat ang nakakaalam nito. And yet, dahil nga napaka-close niya sa Panginoon, there is probably another reason why he became reckless. It is because of pride. He took it upon himself na magpagbuhusan ng galit ang Israel, samantalang ang Israel. Tingnan nyo, kung galit ng Diyos kasama ni Moses, wala sanang tubig na lalabas. Sino nag-provide ng tubig? Si Moses o si Lord? In spite na galit si Moses, in spite na perhaps justified ang galit niya dahil sa ugali ng Israel, still God remains faithful. Amen? And so huwag natin aakalain na dahil ang damdamin natin ay ganon, iyon ay mga tuwiran. And many times, we have this kind of recklessness. Padalos-dalos tayo sa ating mga desisyon dahil akala natin ay meron tayong kapangyarihan gawin ang mga bagay na dapat natin, hindi natin dapat na ginagawa. Inaakala natin tama. And so, here is Martin Luther. Sabi ni Martin Luther, ang kapangyarihan daw, power without love is reckless. Ang kapangyarihan na walang pag-ibig, dalos-dalos at mapang-abuso, abusive. But love without power is sentimental. On the other side, ang pag-ibig daw na walang kapangyarihan ay sentimental lamang at walang passion, anemic. Pagka-anemic, walang dugo. Hindi ka ibig sabihin, walang init, walang passion. Now, anong ibig sabihin ni Martin Luther? Dapat na yung pag-ibig at saka yung power ay balanse sa buhay ng isang tao. Amen? And here is Moses. Can you imagine a man dreaming to be going inside the promised land for the last 40 years of his life was not able to make it. Amen? Mga kapatid, I do not know, but ganun na lamang ang frustration ni Moses. Ganun na lamang ang it is, I believe, so painful in his life. And there are many things na pinagsisisihan natin ngayon dahil sa ating reckless moves na ginawa or decisions na ginawa in the past. How many of you may pinagsisisihan ka ngayon dahil sa maling desisyon na ginawa mo many years ago or maaaring kahapon lang? Do you have one? Okay? Yes. Praise God. May nagtataas ng kamay. Salahan natin siya. Lahat ng nagsisili, taas ang kamay. Praise God. Hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, huwag mo nang ulitin, ha? Amen? In many times, minsan, tayo na marami nang alam patungkol sa Diyos. We are acquainted with God. Alam mo, minsan alam mo na ang kilos ng Panginoon. The more you get closer to God, the more you know. Alam mo kung nagkakamali ka o hindi. Amen? Hindi mo pa ginagawa ang isang bagay, alam mo ang damdamin ng Panginoon patungkol sa mga bagay-bagay. Kanya lang, maraming pagkakataon na sinusuway natin siya. And let us be careful of unguarded recklessness. Huwag kang padalos-dalos na mag-determinate. Amen? Huwag kang padalos-dalos na magpapakasal. Huwag kang padalos-dalos na mag-oo-oo kalinuman. Huwag kang padalos-dalos na magpautang. Alam mo? Yun, isang kansarap. And so, kadalasan, yung utos ng Diyos ay para bang kulungan para sa atin. Ngunit hindi siya kulungan. Okay?
Sabi ng isang Christian, tumalon siya doon sa bakod ng utos ng Diyos. Sabi niya, I hate being confined by this fence. Ayoko na ako'y binabakuran. I'm jumping over it. Sabi ng isa na nakakaintindi, maghintay ka, hindi yan bakod. Yan ay guardrail. Alam niyo ba yung guardrail? Pagka may bangin sa kalsada, mayroong bakod. Okay, ang tawag doon ay guardrail upang mapigilan ng sasakyan na mahulog doon sa bangin. And before you know it, pag nakatalong ka na kapatid, wow! Hallelujah! Amen? May mga desisyon tayo na matagal na natin ginawa, ngunit hanggang ngayon ay dama pa rin natin ang consequence. Amen? Kaya lang napakabuti ng Diyos. Amen? I want you to understand, napakabuti ng Diyos. Amen! Bakit? Si Moses na hindi nakapasok sa Promised Land, wow! Pagdating sa New Testament, nakapasok siya. Nakaabot siya hanggang doon sa Mount Hermon. Bakit? How many of you remember na nakapasok si Moses sa Promised Land? Sa Israel mismo. Sa New Testament. Di ba nagpakita si Elijah at saka si Moses kay Jesus doon sa Mount Hermon? Di nakapasok siya. Hello? You understand what I'm saying? Amen? Hallelujah. Kaya lang in his bagong buhay na niya, patay na siya. Pero yung kanyang kaluluwa, yung kanyang in the spirit, nagpakita sila doon sa Mount Hermon mismo, kasama ang anak ng Diyos. Amen? Wow! Hallelujah! The one who keeps the commandment, keep his life. Ang nagtatago na ng utos ng Diyos ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ang nag-iingat ng salita ng Diyos o ng utos ng Diyos ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit siya napadalos-dalos sa kanyang pamamaraan, mamamatay. Amen? Praise God. So number one, unang-una sa lahat, we oppose God in our unguarded recklessness. Beware. Amen? Sabi sa katabi mo, huwag kang ganun. Okay. Pangalawa ay yung pinatawag na unresolved bitterness. Yung hindi pa na-resolve na bitterness. And alam nyo, itong bitterness minsan, napakaraming tao ngayon kahit dito sa Lifeway, okay, ay on denial na may nangyari. Kaya lang, pagka mayroong konting provocation yan, lumalabas yung bitterness. Amen? And so, sabi dito, ang ating character dito ay si Jonah, yung kinain ng dilis. Yeah? Okay. Alam natin na si Jonah ay propeta ng Diyos. At tingnan nyo dito ha, ang mga nagkakamali ay mga propeta. Si Moses, propeta din. Diba? Ito ngayon, si Jonah ay propeta. If there is any people on earth that are closer to God than anyone else, they are the prophets. Mga propeta, nakakausap nila ang Diyos eh. Ay, nakikita nyo dito, nakikipag-usap ang Panginoon sa kanyang mga propeta. At eto si Jonah, sabi ni Lord, punta ka sa Nineveh. Ayaw niyang pumunta. In fact, kung titingnan mo dito, ayun ang Nineveh, nasa kabilang probinsya lang. Okay? Ang Tarshish, tatawid pa ng dagat ang layo, 2,500 miles. Okay? 2,500 miles, dito siya nanggaling. Ang Nineveh, nasa kabilang bayan lang. Amen? Ayaw ng Nineveh na magpunta at mag-preach doon sa Nineveh. Bakit? Kaaway ng Israel ang mga Ninevites. In fact, these are a very ruthless nation. And God wanted this nation to be forewarned. And dahil sa kanilang mga atrocities na ginagawa, ay nais ng Panginoon na husgahan
ang Nineveh at ipadala si Jonah. Ngunit ayaw ni Jonah. Amen? Bakit? Alam natin ang nangyari kay Jonah. Sa kalapit na atol siguro ng dagat ay nilaman siya ng napakalaking balyanan. Okay? Dahil itinapon siya sa dagat ng mga tripulante. Bakit? Kasi nga sabi niya, ako ang dahilan kung bakit may bagyo. Amen? Kung may bagyo sa pamilya mo, kapatid, pagka ikaw ay may bitterness, ikaw ang dahilan. You understand? Amen? Kaya, you are a very dangerous person if you are in bitterness. If you are bitter of something that happened 10, 20 years ago and until now you are bitter, you are not going to be a happy person in life. And sana you will find yourself, my prayer this morning is that you will not leave this place not leaving that root of bitterness in the altar. Amen? And so, guess, 3 araw si Jonah sa tiyan ng balyanan yun. And one of the longest prayers in the Old Testament was said by Jonah inside the belly of the fish. And the Lord was merciful. Inaluwa siya ng balyanang yun. Saan siya inaluwa? Sa Nineveh. Amen? Praise God. Hallelujah. So, balikan natin ang sinabi niya. So, nangyari, 3 araw siyang nag-preach from one end of Nineveh to the other end. 8 katagalan ang preaching niya kasi ayaw nga niyang mag-preach ng mahaba. Alam mo, pag ayaw mo mag-preach ng mahaba, dahil galit ka, wala kayong masasabihin. Sinabi lang niya, in 8 days, in few weeks, Nineveh is going to be destroyed. Yun lang. Ang sinabi niya. Because everybody knows that Jonah was a prophet. Okay? And so, everyone in the kingdom of Nineveh, from the king to the cat, fasted and prayed. Bakit to the cat? Kasi pati hayop, pinag-fasting nila, hindi kumain, hindi minom, ng 3 araw, simula sa hari hanggang sa pusa. Amen? Akalain mo, in 3 days, nagbago ang isip ni Lord. Hallelujah. And so, pinigilan niya ang judgment. Hindi pinatawad niya ang Nineveh. Merong isang tao na hindi masaya. Ang pangalan niya ay si Jonah. Ganito ang sinabi ng salita ng Diyos, but to Jonah, this seemed very wrong. Ano nangyari sa utak ng propetang ito? Ayaw niya na nagsisisi ang isang bansa. Amen? How many of you would be happy if Saudi Arabia is going to repent? Amen! Praise God, hindi ka si Jonah. Okay? Pero kung ikaw ay si Jonah, meron kang bitterness, ayaw mo na may magandang mangyari sa ex mo. Hello? In fact, gusto mo siyang masagasaan, diba? Amen? In fact, lalo na kung may bitterness ka sa kaibigan mo na umutang sa iyo ng $5,000 tapos pinakbuhan ka, hindi mo iniisip na pagpapalain siya ng Diyos. In fact, ipinag-pray mo na sana ay magkasakit yung loob niya. Amen? Hello? Sabi niya, to Jonah, this is very wrong, and he became angry. Nanalangin pa rin siya sa Diyos. May galit pa na nanalangin. Okay? Isn't this what I said, Lord, when I was still home? Kumbaga sa ating mga pananalitan, sinasabi ko na nga ba patatawarin mo sila Okay? That is what I tried to forestall. Yun ang iniiwasan ko. Kaya nga ako ay umalis papunta ng Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God. Dahil alam ko na ikaw ay mahabagin Diyos. Maawain at mahabagin Diyos. Hindi ka nagagalit agad.
and you are abounding in love, a God who relents. Isang Diyos na nagbabago ang isip, na ipadala ang kalaminan. Now, Lord, take away my life. Okay? Ganun siya ka, Peter. Alam mo, kumarating ang panahon na, di ba? Marami sa inyo nananalangin, Lord, kunin mo na lang ako, please. Okay? Hindi ko na kaya. Diba? Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. Amen? Kaya nais ko sabihin sa inyo, napakabuti ng Diyos. Amen. Kahit na bitter ka, alam mo, naintindihan ng Panginoon kung bakit bitter ka eh. Kaya lang, alam din niya na hindi ka dapat magpatuloy sa iyong bitterness. And I want you to notice here, hindi na napakahaba na kasi, kaya hindi na siya naipalagay niyo. This is the only prophet, or this is the only instance that God explains to a mortal man bakit niya ginagawa ang kanyang ginagawa. Amen? Nakikita niya ang damdamin ni Jonah. At ipinaliwanag niya kay Jonah kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa. Okay? Now, kadalasan ng Diyos hindi nagpapaliwanag. Bahala ka. Sipin mo kung anong dahilan kung bakit nangyari. Ngunit sa pagkakataon ito, ipinaliwanag ng Diyos kay Jonah, Jonah, I am doing this because I am concerned about the population of Nineveh, and they do not know what is the difference between the right and the left. And aside from that, sabi niya, there are a lot of cattle there. And so here is God, He is even concerned about the animals that are living in Nineveh. Minsan, marami sa atin ay the root of our bitterness is yung tayo ay sakit. Gusto natin na or we are overcome by jealousy, or we are overcome by yung tinatawag na mapait na damdamin. And that is bitterness. Now let's explore that a little bit. Bitterness comes from the Greek word pikria. Sa isang Bible dictionary, a state of being bitter in an affective sense. Nasa damdamin. Okay? Mapait na damdamin. Bitterness, animosity, masamang damdamin para sa iba. Anger, harshness. Sabi naman ng isang komentarista na si Swanson, bitterness is bitter resentment. Kay Thayer naman, bitter hatred, bitterness of speech. Kay Barclay naman, the Greeks define this word as long-standing resentment. Nagpapatuloy na masamang damdamin. The spirit which refuses to be reconciled. Ayaw pa-reconcile. In another dictionary, it says, originally pointed or sharp like the arrows, later to shrill of noise, then to bitter or sharp-faced. Mapait ang damdamin ng taong bitter. Kaya nga siya tinawag ng bitter. Amen? Amen. Hallelujah. Amen? I don't know. Marami sa atin, we are very good at hiding our emotions. Okay? Kaya meron tayong tinatawag na laughing in the outside, but bitter in the inside. Amen? Hallelujah. Alam niyo, sa bahay, ako ang designated person to take out the garbage. Nagdalo lang kami ni Sister Leonor sa bahay, pero linggo-linggo napupuno namin yung isang plastic bag ng mga garbage namin. Gano'n kami ng garbage, no? And garbage, I always like to take out the garbage. Why? Ang feeling ko, pagka nailagay ko na siya doon sa dustbin,
I am not going to deal with foul odor. I am not going to deal with an unsightly sight. Pangit. Pangit tingnan ng basura, di ba? Okay? And I feel clean in the inside. Clean in the outside, clean in the inside. Reverse. Clean in the inside, clean in the outside. Kaya, ganito dapat ang ginagawa natin lagi. Ano? Sabi niya, lahat ng malice, rage, brawling, anger, bitterness, and slander, put it in the rubbish bin of forgiveness. Amen? Sabi po dyan, Ephesians chapter 4, get rid of all bitterness. How do you get rid of bitterness? By getting rid of it. Ano? Minsan naghahanap pa tayo ng mahirap na paraan eh. Kapatid, just let it go lang. Amen? Bakit yung mga artista nakaka-move on? Ikaw hindi maka-move on in life. Amen? You are against God if you do not let go of your bitterness. Hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos dahil bitter ka eh. Okay? And the number one thing that God wants you to do is to forgive. Amen. Hindi mo salungat ka sa Diyos pagka hindi ka marunong magpatawad. Amen? Hallelujah. I don't know. I've been married for 31 years already. 32 this year. It's coming June. And if I am not going to forgive, and I believe my wife is not going to forgive me, countless times, we could have long been separated. We could have long been divorced. You understand what I'm saying? And I say this with all sincerity of heart. Kung hindi ako marunong magpatawad, at yung aking asawa, hindi rin ako patatawarin, kapag matagal na kami nahuli. You understand? Because that is the secret of forever. You have to forgive lang. Ano? Sabi nila, walang forever, pero ang walang forever yung hindi marunong mag-forgive. Bakit kaya? Mag-uusap tayo, ma'am. Get rid of all bitterness, rage, anger, and brawling and slander, along with every form of malice. Ano yung malice yan? Masamang pag-iisip. Okay? Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ Jesus forgave you. Amen? Hallelujah. Alam nyo, when we get more older in age, minsan, there are certain insecurities, there are certain attitudes that comes up in life. And one of my prayers is always like this: Lord, help me to understand my wife. And I believe my wife also prays the same way. Lord, help me to understand my husband. Amen? My friends, why? Because we cannot live in bitterness. Because bitterness imprisons life. Kinukulong ka. Kinukulong ang buhay mo ng mapait na damdamin. But love releases it. Marami kasi sa atin, ang alam natin pagka-love, okay, feeling. Okay? But let me tell you this, love is not only a feeling. Love is a decision. Ano? Ayaw niyo yan. Ang pag-ibig ay decision. More than feelings. I tell you, a lot of times, feelings are going to be gone. It is decision
that keeps you together. Amen? And you can decide to forget. Amen? Hallelujah. So that brings us to number 3. The number 3 is, nangyari dito sa Hong Kong yung tinatawag na unbridled covetousness. Hindi mapigilang pagnanasa. Covetousness is pagnanasa. Okay? Excessive desire. Okay? Yung pagkatipo na maglalakad ka sa daan, may nakita ka magandang bag, DKNY, or Saatchi. Okay, kung may Saatchi, dali-dali ng Saatchi Ang DKNY, libo kaya yun. Okay? Tapos sasabihin mo sa sarili mo, darating ang panahon na aangkinin kita. Kahit wala kang pera. You understand? That is covetousness. And many times, of all the reasons for opposing God, this one is very classic, especially in a worldly place like Hong Kong. And ang ating karakter dito ay propeta na naman. Sino ang propeta nito? Si Balaam. Okay? Si Balaam ay na-mention, he is the most often mentioned prophet in the New Testament. In fact, until Revelation, si Lord nabanggit din siya. Sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 2 verse 14, "Nevertheless, I have few things against you." Meron ako mga ilang bagay na laban sa iyo. There are among you, marami sa inyo, ay pinanghahawakan ang katuruan ni Balaam, the teaching of Balaam. Siya ang nagturo kay Balak para i-seduce or i-entice ang Israelite to sin so that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Now, sino si Balak? Si Balak ay isang propeta na gustong i-hire ni si Balaam pala. Si Balaam ay isang propeta na hinire ni Haring Balak para sumpain ng Israel. Kasi the only way na matatalo ang Israel is kung sila mismo ay iiwanan ng Diyos. So, sabi na ni Balak, pinakamainam na sumpain ng isang propeta ang Israel para hindi sila manalo at hindi nila kami gagalawin ang aking kaharian. Kalain mo si Balak umayag kasi may offer na bag of gold. Amen? Now, sabi po, nabanggit dito yung way ni Balaam. The way of Balaam is covetousness. In 2 Peter 2:15, ganito ang sinabi, "Forsaking the right way, they have gone astray." Ang pag-iwan nila sa tamang daan ay naligaw sila. And having followed the way of Balaam, sinunod nila ang pamamaraan ni Balaam, the son of Beor, who loved, na inibig niya ang wages of unrighteousness. His love of money caused him to greedily desire to go the way that God had not indicated to go. His greed would be like that of many televangelists today. Okay? John MacArthur says, the right way is an Old Testament metaphor for obedience to God. My friends, classic ito. Laging nangyayari. You're going to be offered, okay, wag ka nang lumabas, babayaran kita ng 500. Hello? How many of you, pera pa ng 1,000, lalabas ka mo ba para mag-church o hindi? 1,000 o si Lord? Asa ka man? Really? Sino ang mag-iisip muna? Okay? Hallelujah. My friends, minsan, ayaw niyong magtaas ng kamay. Kanya lang, minsan nga, ang kapalit lang ng Panginoon, isang boteng bagoong at hilaw na mangga. You understand? Covetousness na. Nabanggit na yung mangga, nangangasim na kaagad ang iyong dila. Okay?
I-meet mo ako, magte-text sa'yo. Okay, i-meet mo ako 8:15 doon sa Blackman. Ibigay ko sa iyo ang sampoteng pagbuong galing sa Pangasinan. Okay. At may kasamang hilaw na mangga. Okay. May paaman pang tubig. Ikaw naman, ako ang mag-opening prayer first service kami eh. So, text mo ka agad si leader. Palitan mo na ako, meron ako lakad. Okay? Hallelujah. Wala ang misa. Alam mo? Tatawa kayo, but this is multiplied in many, many ways. Amen? Hallelujah. Huwag mong isipin, don't think that money does everything. Or you are going to end up doing everything for money. Amen? Sabi nila, huwag mong isipin na ang lahat ng bagay, ang pera, kaya niyang tuwin ang lahat ng bagay. Kung laging yun ang iniisip mo, you will end up gagawin mo ang lahat ng bagay para sa pera. But this has something to do with our devotion to God. Sino ang dapat na mauna? Si Lord o ang ibang bagay? And you find ourselves, and this is a very striking thing. Ewan ko, si Balaam, propeta siya, sabi niya, siya mismo sinasabi niya kay Balak, magagawa ko lang ang mga bagay na ipagagawa sa akin ng Panginoon. Okay? Nakita ka na parang ganito na. Tapos sabi niya, hindi ko magagawa yan. Halika na, sama tayo. Okay? Nakakita ka naman ang tao na nagsasabi sa iyo na, lagi ko na narinig yan sa linggo-linggo kay Pastor, na hindi ako dapat na nagiging guarantor ng mga utang. Nasaan pa ang pinakamalapit na iyo? Tayo na. Ganun ang sinasabi ni Balaam. Paulit-ulit yung sinasabi kay Balak, you are instructing me to curse Israel, but how can I curse a nation whom God blesses? Pero nandun siya. Bakit? Napakalakas ng hila ng pera eh. Kasi sasabi ni Balak, pagka siya, ginaganon-ganon ko siguro niya yung bagong ko. Okay? If you curse Israel, this is going to be yours. Haha. Hallelujah. Okay. My friends, a lot of times, we are like this. Sabi ng dalawang mag-asawa, may kanilang silang isip eh. Sabi ng babae, if only I had her figure. Tinitingnan niya yung asawa ng mas bata sa kanya. Sabi naman ng kabilang babae, if only I had her diamonds. Sabi nung lalaki, matanda na, if only I had his wife. Sabi naman ng batang nakakabana, if only I had his wife. Take heed, beware of covetousness, for a man's life does not consist in the abundance of things that he possesses. Amen? Every time that we see something and we feel covetousness, remember, you are in the brink of opposing God. Amen? Nasa pingit ka ng paglayo sa Panginoon at pagsalungan sa Kanyang kalooban. How many of you are familiar with this picture? This picture is from the Lord of the Rings. And that ugly figure there is Gollum. Okay? Another name is Smigol or Smigol. And ito yung last scene. Ito yung kahuli-huli ng eksena
na nahulog dito si, kasi nakipaglaban siya kay Fruto. Pinag-aawayan nila yung singsing. Tignan mo, nahulog siya dun sa vulkan. Pero nakangiti siya, bakit? Hawak-hawak niya yung singsing. Nilamon siya ng dagat-dagat ng apoy, nakangiti pa rin siya. Kasi hawak-hawak niya yung singsing. I think this is the height of covetousness. Amen? I want you to understand na the Lord of the Rings is a Christian film. Okay? I want you to understand that this film is telling us that everyone who desires the ring, that is the picture of covetousness. Paghahangad sa mga bagay, matinding pagnanasa. Okay? Now, we need a little ounce of that. Okay? Siguro para magtagumpay tayo sa buhay, mga pagnanasa patungkol sa Diyos, yes, I believe that is warranted. But itong pagnanasa na magkaroon ka ng pinaka-latest model ng mobile phone, pero wala namang ipon. Amen? I think that is covetousness. Hello? Hello? Amen. Praise God. Hallelujah. Sana ay ang end natin ay hindi katulad ni Smigo. This brings us to the last but not the least. And this one is very subtle. Uninformed zealousness. Okay? Zeal is, ano ang zeal sa Tagalog? Passion. Init. Okay? Or yung zeal, I forgot the term. Okay? Ang character natin dito ay nasa New Testament, si Saul. Nag-usapan natin siya noong nakaraang linggo. And ang example natin ay katulad ng example noong nakaraang linggo. Ngunit sa Acts chapter 9 verse 1 to 4, ito yung buhay ni Paul nung hindi pa niya nakikilala ang Diyos. Kaya lang, kahit na hindi pa niya nakikilala si Jesus, kilala na niya ang Diyos. Kasi nga, Pariseo siya eh. Pariseo siya, and sabi niya dito, ang dati niyang pangalan ay Saulo, hindi Paul. Okay? And so sabi niya, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciple. Translated into Tagalog, si Saulo daw ay umuusok. Okay? Umuusok ng galit at meron siyang mga murderous threats. Meron siyang threats sa mga disciples na papatay niya lahat ng sila. In fact, isa siya sa nanood nung nagbigay ng consent nung pinatay ng mga Hudyo, si Stephen. He went to the high priest and asked him for letters. Meaning to say, pumunta siya sa Pangulong Pari para bigyan siya ng authorization na magpunta sa bawat sinagoga sa Damascus upang nang sa gayon, if he found any who belonged to the way, okay, na kung makita niya ang sino man doon na kaanib ng Lifeway, nasa Bible na pag tayo sa New Testament paano. Whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Wow, ang tindi ng galit ni Paul sa mga disciples. And let me remind you, Saul thought that he was doing these things for God. Okay? Andun na yung sigasig niya. I think that is the word seal. Yung sigasig ni Apostol Pablo, ang nasa isip niya ay ginagawa niya ang mga bagay na ito na bilang paglilingkod sa Diyos. He doesn't care kung may mamamatay. Ang pinaglilingkuran niya ay Diyos ng mga Hudyo. Amen? And so, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why are you persecuting me?
Alam niyo, pagka meron kang sigasig, ngunit kulang naman sa dunong, madalas sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi po ni Johnston, and he is one of the great teachers in England, many Christians have zeal without knowledge. Napakarami po mga Kristiyano, mayroong sigasig, wala namang duno. And there is something going on sa Lifeway. Example ng Lifeway. Lalo na ako ibang alam na church kundi Lifeway. Okay? Marami sa atin, may mga Christians na seal without knowledge. Meron din na may mga knowledge pero walang seal. Hello? Punong-puno ng knowledge pero walang sigasig sa paggawa. Alin ang mas mainam? Yung seal without knowledge o yung knowledge without seal? Pareho lang silang walang katuturan sa Panginoon. Pareho lang sila. May sigasig pero walang duno. May duno, wala naman sigasig. Gawin natin very clear ang example. Graduate ng PE, pero ayaw mag-evangelize. Pero din gusto mag-evangelize, wala namang alam. Hello? Pareho lang sila, di ba? Ang tanong, alin ka doon? Ikaw ba may seal with knowledge or may knowledge without seal? Sino ka? Parang hindi gusto ni Lord. Gusto ni Lord, may seal na, may knowledge. Hallelujah! Amen? Praise God. Bakit? Kasi daw, ang zeal without doctrine is like a sword in the hands of a lunatic. Okay? Okay? Ang sigasig daw na wala namang doktrina. Walang tunong ba? Okay? Kahit John 3:16 hindi niya mabuo. Okay? Hallelujah. Ay katulad daw ng isang taba sa kamay ng isang walang isip. Amen? Praise the Lord. Delikado yung tao niya. Amen? Praise the Lord. A lot of people are zealous, masigasig, but they are zealously wrong. Okay? Marami tayong ganyan sa buong mundo ngayon. Pagtatanggol nila, ikamamatay nila ang kanilang sa pagtatanggol ang kanilang pananampalataya. There are many zealots in the world today. They are sincere, but sincerely wrong. Okay? Alam nyo, pwede kang maging sincere, pero maling sincere. Sincerely wrong. Okay? Notice here that the finish line is there. But this guy is going into the wrong way. Nakita ka na ba ng soccer game na or basketball na nahilo yata yung isang team, doon niya isinyod sa kabila. Hindi sa kanilang goal. And that is exactly zeal without knowledge. Many times, we have so much desire to let God be known in our lives, and in the process, we choke others into believing. Minsan, ang desire natin na makilala ng maraming tao ang Panginoon, but we lack the tools. Sino-choke natin sila para matuto. Okay? Pero minsan kapatid, wow, lagi siyang late dumating kasi inaantay niya yung kanyang
yung kanyang bisita na makarating sa church, kahit na every time na dumarating sila, kalahati na ng sermon or hindi na nag-praise and worship. Kasi nga hinihintay niya yung kanyang guest. This went on for many weeks, and then my wife dared to ask her, bakit ka laging late? Kasi madam, hinihintay ko pa yung aking guest na makarating, late na siya lumalabas, kaya okay, that is a lot of zeal. Okay? Now, kasi itong babae ito, graduate siya ng EE, noong nakaraang batch. Sabi niya, naipahayag mo na ba ang salita ng Panginoon dyan sa kasama mo? Sabi niya, hindi. Parang hindi pa time eh. Wow, nakakailang linggo na, nakakailang buwan na. And then suddenly, she came alone one service. Asa kayo kasama mo? Siya ayaw na daw niya. Okay, there's something wrong along that way. Minsan we have the seed, but we lack the knowledge. And zeal is not enough. Even Paul was telling the Jews, for I can testify about them that they are zealous for God. Okay? But their zeal is not based on knowledge. Ulat sa dulo. Bakit? Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Maring punong-puno ka ng sigasig, ngunit ayaw mo namang patuto. Katulad ka ng mga Hudyo, sabi ni Apostol Pablo, napakasigasig nila sa Diyos, napaka-religyoso kung sa ating panahon pa. Ngunit ang kanilang sigasig, walang basihan ng dunong. Since hindi nila alam ang katuwiran ng Diyos, sila ang naglalagay ng kanilang sariling katuwiran. They did not submit to God's righteousness. My friends, discipleship is a part of your Christian life. If you avoid discipleship, you are opposing God. Amen? Kasi nga, ang paglilingkod sa Diyos ay pag-aaral patungkol sa Diyos. At yun na hindi mo nakukuha every Sunday just by coming here. Yeah, natututo ka sa akin. Marami nagsasabi sa akin, sort kung natutunan sa iyo. Yes. Kaya lang, magkaroon ka rin ng sariling pagkukusa na pag-aralan kung ano sa ang salita ng Diyos. Sapagkat may sinasabi rin ang salita ng Panginoon, a lot of people are ever learning but never come into the knowledge of the truth. Dalawang pangailan. It's either you have a zeal with knowledge or you have knowledge without zeal. Amen? But zeal alone is not enough. My friends, here are 4 characters. They find themselves. Kaya si Apostol Pablo nga, sabi ng Diyos, pinipersecute mo ako. Okay? Sabi niya, siguro sabi ni Apostol Pablo, sinong Diyos ito na pinipersecute ko? Samantalang ang ginagawa ko ay para sa Kanya. Wow! Suddenly, Jesus has to introduce himself to the Apostle Paul and said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you, napahirap sa iyo ang sumalungat sa akin. Nasasaktan ako dahil sumasalungat ka sa akin. It is hard for you to keep para mong sinisipa ang isang tuon pagka ikaw ay sumasalungat sa akin. Napakabuti ng Diyos. Ang persecutor na si Paul, He turned him into the greatest apostle of all time. Amen. Amen. Ikatlong bahagi ng New Testament ay ang may akda ay si Apostol Pablo. He wrote a lot of those epistles.
13 of those reasons. My friends, you are here. Dalangin ko na sana ay matapos na ang ating pakikipag-wrestle sa Panginoon. Sa may umagang ito, kung ikaw ay narito, at nagkaroon ka na ng karanasan ng padalos-dalos na desisyon sa buhay at pinagsisisihan mo ngayon. Dalangin ko na sana hindi na ulit magkaroon pa ng pagkakataon na ikaw ay sumasalungat sa Diyos. Marahil ikaw ay narito at meron kang bitterness. Sumasalungat ka sa Diyos kung ikaw ay hindi nagpapatawad. Maring ikaw ay narito. Napakadali mong marahuyo sa pera, sa mga bagay-bagay na nakikita mo sa salamin habang naglalakad ka. O mga bagay na hinahanap mo sa buhay na yun lang ang iyong goal. Hallelujah. Amen. Come what may, aangkinin mo hope by hope or by hope. Hallelujah. That is covetousness. Sumasalungat ka sa kaloob ng Diyos. At the last but not the least, sumasalungat ka sa kaloob ng Diyos. Pagka kahit na meron kang sigasig, ngunit wala naman. Amen. And so, this morning, shall we all rise? Would you close your eyes with me? Kung ikaw ay narito ngayong umagang ito, at alam mo na nangusap sa iyo ang Panginoon habang nagsasalita ako kanina, habang nagpapahayag ako ng salita ng Panginoon, maybe the Lord has spoken to you. Maybe this morning, you are in opposition with God. Marahil na narito ngayong umagang ito at alam mo na sumasalman ka sa kalooban ng Panginoon. Kapatid, walang nandatago sa Panginoon. Minsan ay alam natin ang ating ginagawa. Minsan ay hindi natin alam ang ating ginagawa. And the Lord has spoken to us this morning. Will we set our hearts right before the Lord this morning? Bago po tayo umuwi, iayos po natin ang ating damdamin, ang ating pananaw, ang ating puso at ang ating isip sa pagsunod at sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. I wanna pray with you this morning, sino ka man, ano man ang nararamdaman mo ngayon. If you know in your heart that you need prayer, that you need to confess things before God, lift up your hands and let us pray together. You will pray with me this morning. Is there anyone? Just lift up your hands. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kamay na ito na nakataas. Nalalaman mo ang nilalaman ng mga puso. Lord, una-una sa lahat ay humihingi kami ng tawad sapagkat sa napakaraming pagkakataon kami ay sumasalungat sa kagustuhan mo. Lord, minsan na hindi namin gusto ang sinasaad ng iyong mga salita. Minsan ay, Lord, taliwas sa aming ginagawa, Panginoon, sa mga bagay na nais mo ay ginagawa namin. Dalangin ko, Lord, ituwid mo ang bawat isa. Ituwid mo ang aming damdamin. Ituwid mo ang aming lakad. Ituwid mo ang aming buhay. Lord, sa araw na ito, nais ko na magkaroon ng release, breakthrough ang bawat isa. Lord, sa umagang ito, in the name of Jesus. And I just pray, Lord, na magkaroon ng grace para sa kanila. Lord, napakatyaga mo, Panginoon, kay Jonah. Napakatyaga mo, Panginoon, kahit na kay Moses. Lord, sa kabila ng aming mga frustrations sa buhay, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. And Lord, nalangin ko, ang kabutihan mo ay madama ng bawat isa ngayong umaga ito. Na Lord, makalaya sila, Panginoon, sa kanilang pagsalungat sa iyo at matutunan nila, Panginoon, ang sumunod sa iyo, Panginoon, sa araw-araw,
Salamat sa ginagawa mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Dalangin ko, Lord, ang kapayapaan, kagalangan ng bawat isa na sumusunod sa kalooban. Lord, sa iyo ay iniahabilin sila, Panginoon. Sa iyo ay ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa natatanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan mo natin.